naman. Cover na natin. So cilantro is very good for detoxifying your body from parasites. Now, these parasites po, no, live deep in our bodies. Sometimes, no, kahit anong take natin ng mga, let's say, ng mga pang-detoxify, no, matagal po siya na matanggal. Especially po pag talagang ano na sila, dumami na po sila. One of the symptoms na meron po kayong mga parasites is, minsan yung sakit ng ulo nyo, hindi nyo maintindihan bakit ganun. Sobrang sakit ng ulo nyo. Tapos pag kumain kayo ng chocolate, kumain kayo ng matamis, nawawala. So those are signs na yung mga parasites, sabay-sabay silang umiihi, and then it actually makes your brain hurt, and that's when naghahanap ka, nag-crave ka lagi ng mga sweets, mga ganyan. So sometimes you will see that bloody stool, mga ganyan. Sometimes yung nagiging irritable bowel syndrome, yung mga ganyan. These are simple signs. And meron kaming nakausap, meron siyang cyst, no? Meron siyang cyst na papatanggal niya. Pero nung binuksan yung cyst, it's not actually a tumor. It's actually para siyang bahay ng mga maliliit na worms, no? Na nakadikit doon sa kanyang gut. Scary, right? And that's why kailangan nating mag-detoxify. Guys, kailan ka huling nagpurga? Paki-type nga sa chat box. Ilang taong ka huling nagpurga? All right. And number 5 na ingredient, silimarin. Silimarin is very good for your liver as well, no? So ito powerful na ingredient po ito in really making sure that your liver is working at a high level. Now, the only challenge with silimarin, if you're anemic, you cannot take more than 1 sachet per day of Nuclens. But if you don't have any problem with your hemoglobin, you can take this twice up to 3 times a day. Okay? But again, if you have problems with hemoglobin, kasi nangyayari po dyan, the silymarin actually inhibits yung iron, pag-absorb ng iron, no? Pag too much silymarin ang tinitake. Although ito naman po, safe naman po siya, pero syempre ayaw naman natin na magkaroon ng mga any bad effects. Again, so if you have problems with anemia, once a day lang. Everybody else, you can do it twice, even 3 times a day. Paano siya i-take, sir? 1 sachet, cold water. Maganda yung may lid. I-shake mo, and then drink it. Okay? And just enjoy. Enjoy. Para siyang dirty matcha. Okay? So, who here has tried it before? Meron po ba nakagamit na mo nito? How is the taste, guys? Can you type it in the chat box? How's the taste so far? Anong effect sa inyo? May mga cases wherein ang pag dumudumi ka para may buhangin. May mga cases wherein yung iba, sabi nila, sir, ba't parang nagbabalisaw-saw ako? Lumalabas na yung kidney stones mo. Lumalabas na yung mga kidney stones. Sir, bakit parang minsan parang parang feeling ko lalagnatin ako. So these are just simple signs that your body is actually releasing the toxins na. Okay? So those are all normal, no? It's part of the detoxification process. All right? Next. Any questions? Para lasang kahoy pero matamis. Oh, yeah. It's the sir. Ano yan, sir? Yung root ng dandelion. Yun po yun. This is the root of the dandelion. That's what you're tasting. So, again, the liver is so important. Dami po niyang gamit. Okay? And a dull skin is actually a sign that your liver is not performing at a high level. All right? That's why we have Bloom Gluta. Hindi naman po tayo nagbubuhat ng bangko, no? But yung mga doktor po kasi na sa ating kumukuha ng product sa Nanosci, love na love po nila ito. Imagine mo like the top dermatologists. Nako, internet ko na naman. Yan, sorry yung internet ko medyo mahangin kasi sa labas eh. Okay. Now, even the top dermatologists, no, na nagiging part po ng nanocell, ito po yung nire-rave po nila, no? Ang pangalan po nito sa ibang mga brands, no, is Ilum White. Ilum, Y-L-U-M. Ilum White. Alright? Bakit siya maganda? Bukod sa ang ganda ng quality ng gluta niya,
because reduced gluten. At bakit ba reduce? Ano ibig sabihin ng reduced? Nire-reduce natin siya para mas mabilis siyang ma-absorb. Because if you just take gluta as it is, matagal pa siya bago siya ma-breakdown ng liver. Okay? But gluta that's been reduced is easier na ma-assimilate sa katawan. Ang term nila dyan, bioavailable. No? Madali siyang magamit ng katawan. Now, bukod doon, nilagyan pa siya ng glutathione precursors. Ano ibig sabihin nun, Sir Lem? These are actually proteins na tumutulong sa katawan mong gumawa ng sarili mong gluta. Ang katawan natin gumagawa po ng gluta. Yun nga lang po, minsan, kulang na. But with the help of these precursors, you're actually gonna create more. Ang effect po nun, no, kapag gumagawa po kayo ng ganong klaseng mga gluta because of these precursors, no, at gumagana yung gluta, aantukin ka. Sasarapan tulog mo. Gaganda ang circulation ng blood mo kasi mawawala yung mga free radicals dun sa blood. Gaganda yung circulation. Now, bukod doon, meron pa siyang hydrolyzed collagen. Mas kilala po to sa collagen peptides. No? I'll give you a trivia. The difference of our collagen is because of the formulation of Doctora. Meron siyang ginagawa dyan para mas mabilis magamit ng katawan, para ma-absorb lahat. Hindi po kasi lahat ng kinakain nyo, na-absorb nyo. Pero etong hydrolyzed collagen na to, napakataas po ng kanyang absorption point because of the addition of copper. No, may copper po yan para doon po connect, mabilis ma-absorb ng katawan. Kaya lahat po ng may balat, baba natin. Alright? You like that? So pansin nyo, pag medyo parang yung skin mo sagging na because of gravity, it can actually pull it back. No? Lahat, anywhere na may mga stretch marks, no? Picturean nyo yun, no? Pero I suggest din, maglagay din kayo ng lotion, no? To help ease, no? Yung ating skin. Plus, meron ka pang antioxidant in the form of aronia. Mamaya makikita nyo po ulit yan. Actually, yan yung isa sa mga pinakadahilan bakit sobrang powerful ng Bloom Gluta is because of that aronia berry and camu-camu berry rich in vitamin C. Collagen plus vitamin C, it will create skin. No? Beautiful skin. That's why yung mga skin, pag ng mga nagtitake ng Bloom Gluta, parang nag-glow. Mas nawawala yung mga black spots. So in just 45 days, you can actually see yourself differently. No? So ang sabi ng mga doktor sa Prima, no, twice a day. You take it twice a day and then in 45 days, you'll see yourself looking more radiant. One good example, and I think nandito siya ngayon, no? Si Sir Philip. Sir Philip, are you there? Andiyan ka ba? Nakita ko siya kanina pumasok eh. You know? Pogi, oh. Yan naman naman yung skin ni Sir Philip before, oh, di ba? So, laman po kasi ng kalsada yung si Sir Philip eh. But at the very, malapit na mo mag-50, malapit ka na ba mag-50 bro? Parang malapit ka na mag-50, di ba? Pero parang, parang ano pa eh, parang late 30s lang eh, no? Pare. Ganda. Ito pa isa, oh. Ito pa isa, nagbo-bloom din to. Si Ma'am Glessy, isa pa yan, oh, di ba? Ito naman ng mga, patingin nga ako ng mga bloom, ano? Mga bloom babies natin dito. Patingin nga, nasa na yung mga bloom babies ko dito? Mag-on nga ng camera. Tingnan mo si Ma'am Glessy. Abangan niyo yung testimony ni Ma'am Glessy. Lalabas na. Eh, ano pa isa, oh, nagpakita rin si Mentor Dan, oh, di ba? Oh, di ba? Masarap ang tulog mo pag naka-bloom ka. Alright? Thanks, guys. So again, tingnan mo, no, yung pangingitim ng skin, no, because of too much sun exposure, this can actually help fix that. Thank you, Sir Philip. Thank you, Ma'am Glessy, Sir Dan. Thank you very much. Di ba? Ang dami kong supporters. So next, the next product I want to talk about, guys, nasa release pa lang tayo, nasa first step pa lang tayo, is the next product. So dito sa next product, I want to talk about antibiotics. Ang antibiotics po is actually a good thing. Kung wala pong antibiotic, marami na pong namamatay, no? But here's the problem. Because of commercialization, kailangan po kasi na
paparami yung mga pagkain. So yung mga baka, ang ginagawa nila, binibigyan po nila ng antibiotic. Totoo? Totoo po yan. Lalo kung mahilig po kayo dun sa mga American na steak. Yan. It's riddled with the antibiotics. So the problem there is our bodies are becoming immune to these antibiotics. And that's why, no, yung mga viruses, mga bacteria ngayon, pasama ng pasama. Sabihin natin, no, sabihin natin na meron kang parang 7 levels ng antibiotic. Level 1 yung pang bagong silang. Level 2 yung mga toddlers. Level 3, so and so forth. Level 7, yun yung mga TB. Yung mga sobrang titindi na ng mga bakterya, mga ganyan. Ang problema po kasi, pag nasa level 4 ka na, hindi ka na pwedeng bumalik ng level 3. Pag nasa level 5 ka na, hindi ka na pwedeng bumalik ng level 4. Pag nasa level 7 ka na, hindi ka na pwedeng bumalik ng level 6, 5, o wala na. Paano pag hindi na kaya ng level 7 antibiotic? Wala na po. Wala ka ng gamot. Babay na. Parang yun na. Aayawan ka na ng mga doktor kasi wala nang gamot para sa'yo. That's the problem kapag nagtitake ka ng antibiotic, wala pang 3 to 6 months since the last na uminom ka. Yung mga anak natin, di ba? May mga anak tayo na laging antibiotic. Kailangan po 3 to 6 months ang pagitan pag magwa 1 week kayo ng antibiotic. Pag hindi, tataasan po ng level yon. Kailangan niya mas mataas na level na ng antibiotic. I hope alam niyo po 'yan, ha. Especially if you have children na pinag-antibiotic po ninyo because of problem sa lungs. Now, here's the problem. Prostate and breast cancer, bukod doon sa antibiotic problem natin, no, yung mga pathogens, tumataas na po 'yan. Actually, sa Philippines, no, pataas po ng pataas ang breast cancer. Actually, ang prostate, sumasabay lang din yan. Hindi lang talaga nagpapacheck up ang mga lalaki. Welcome pala kay Ma'am April, all the way from Bicol. No? Hello, Ma'am April. Welcome po. So, ako, may internet na naman, is unstable. Pray for me. Ayan. So, again, itong mga pathogens, mga infectious diseases are still the most uh, amount of killers in our world today. No? Wag na lang COVID eh. Wag natin wag ko na isama yung COVID. But actually, ang dami-dami po na mga sakit, no? Especially for example, meron akong kakilala, isang pare, nag-swimming lang sila. Nag-swimming lang po sila. Pagbalik niya, nilagnat siya. Tapos after 1 week, dinala na sa ospital kasi nga hindi nawawala yung lagnat. After a week, paulit, doon lang po siya na-diagnose na meron pala siyang, may bacteria na nakapasok sa brain niya, meningitis. Kasi after 2 weeks, paralyzed na po siya. Grabe, no? You never know eh. You never know where these microorganisms are. And that's why, no, we need to look for a solution. Now, years ago, no, hundreds of years ago, a man named Hippocrates, who is considered as the father of medicine, has actually used natural sources such as the oregano, no, in healing all types of illnesses. And it's been researched po, and they found out ng active ingredient ng oregano is called carvacrol. So kaya po nagpapagaling ang oregano ay dahil po doon sa active ingredient called carvacrol. And that's also the reason kung bakit, no, gustong-gusto natin yung carvacrol kasi lalo dito sa lugar natin sa Pilipinas, no, uso ngayon ang dengue, no, ang dami nagkaka-breast cancer, prostate cancer, no, tas hindi mo alam kasi sa Pilipinas kasi, 'di ba, sakay ka ng jeep, dikit-dikit, no, wala tayong ano eh, hindi tayo masyado takot eh, hindi tayo germophobe eh, 'di ba?
So we're always in direct contact with people. And the problem with that is, no, exposed tayo sa mga viruses such as yung Helicobacter pylori, yung nagko-cause ng ulcer, no? Salmonella, oh, 'di ba? May mga mahilig pang 'di ba maghimas-himas ng manok, 'di ba? So, these are all ito pa isang problema natin, no? Ang TB hindi po nawawala sa Pilipinas. Laging nandiyan, no? Hindi na natin masolusyonan yung TB na yan. And ang dami rin pong may asthma. And that's why we believe that this is actually a very important supplement that Filipinos need, which is carvacrol. So what is carvacrol? Again, the active ingredient of oregano. The beauty of this product is that we only use the small oregano, yung tinatawag nilang Oreganum compactum. Bakit? Kasi siya yung may pinakamaraming carvacrol. So this is in a soft gel form. Actually, kung meron ka mga baby na may parang may halak, i-cut mo lang yon or i-puncture mo siya ng partible. Pwede mong kunin yung oil and then i-rub mo sa paa ng bata. Ang sarap ng tulog niya. No? Try nyo po yan. If you have this product right now and if you have small kids na parang ubo ng ubo, laging may sipon, kuha ka, lagay mo lang sa ilalim ng paa. But if a child, mga teenager na, pwede na sila mag-take niya one soft gel. Why is this so powerful? Bigyan ko lang ng konting diin to, no? Bakit kailangan natin to? The problem right now is your microbiome. Kapag ang bakterya mo sa katawan, ilang uri lang, masama yun. Kasi pag may dumating dyan na ibang bakterya, hindi mo alam paano gagawin doon. So, the goal here is, when you take carvacrol daily, ang mangyayari, kunyari, masyadong marami yung bad bacteria. Pag nag-carvacrol ka, kung sino yung pinakamadami, siya yung mababawasan. So, magbabalance po ulit yung microbiome. Tapos, sabay-sabay po silang dadami. So, dahil walang isang klaseng bacteria na siya lang yung pinakahari doon, lahat ng mga different types ng bacteria, dadami po sila. Kaya po, pag meron ka mga itim-itim dito, mga dark spots dito na hindi nawawala, try nyo pong mag-carvacrol. Kasi sa liver po yun eh. And napapansin po ng mga tao na may mga ganun, they also have very bad gut bacteria. Usually, meron din po silang gallstones. Okay? So, you take this. Anong age ba pwedeng inumin? We suggest po ang mga teenagers, teenagers 13 and above. No? Medyo maanghang po kasi siya eh. No? Pag mga bata kasi, dahil very potent siya, no, they may not be tolerant. Kaya po pa naglagay kayo ng carvacrol, dapat sa sole lang of the feet, huwag dito kasi mahapdi po yan. Okay? Na pag yung mga teenager nyo, marami mga pimples sa likod, chances are marami silang fungi sa tiyan, take silang carvacrol once a day, maybe even twice a day. No, especially pag lumalabas po sila, hindi mo alam anong klaseng environment meron po doon. Especially if you have toddlers, no? Pag meron kang mga toddlers sa bahay, no? Pag napasok na sila sa school, delikado rin po kasi minsan gawa ng lalo pag marami sila sa classroom, yung damit nila, ang daming bacteria noon, hindi mo alam mga virus noon. So make sure na ikaw mismo yung sumusundo, you're taking carvacrol para hindi ka magkakasakit, no? Especially the children din, no? Pero number one, dapat ikaw. Kasi minsan kasi yung mga bata malakas pa resistensya, pero yung mga elderly sa bahay, yung mga lolo-lola sa bahay, sila po yung tinatamaan. So pag mga senior citizens, twice a day po, 2 carvacrol po ang kailangan po nila. So when you take this mo, mapansin nyo rin po, no? Pati po, ang dami, lalabas ang yung mga bulate, mga lalabas lahat yan. Mas maganda nga po, kagating nyo siya. Kung kayo po ay natatakot ma-stroke, kung natatakot kayo mag-stroke, pay attention to your oral hygiene. So you need to brush your teeth properly and also make sure na wala kang mga ngipin na na unattended na nabubulok na sila because pag marami kang mga bacteria sa bibig, namamatay yun tapos nagka-clog siya sa arteries mo. Ano magandang gawin doon? Especially if you have problems with your tooth, kagatin nyo po yung carvacrol. Kung may tonsillitis, kagatin ang carvacrol. Ang ganda po niyan.
Pag kayo po ay merong allergic rhinitis, yung pag umaga, naubos mo yung isang pack ng tissue, kakasinga, ganyan, Carbacrol po. Maraming mga kati-kati, Carbacrol po. No? Kasi lahat po yan, related po yan sa ating gut bacteria. So it means, hindi po balanse ang gut bacteria nyo kapag kayo po ay allergic lagi. So it's all about your gut bacteria. So take Carbacrol daily. Hindi po siya tinitake kapag may sakit lang. You take it daily. Pag kumatay lalamunan, inubo, parang tatrangkasuhin, take 2. Kagatin. Follow up, 2-2. Mawawala yon, especially pag viral. O, totoo yan, sir. No? Lalo na po pag napapansin ko rin yan pag may mga meetings, kasi hindi mo alam kung sinong kausap mo eh. Feeling ko nga na COVID ako ulit nun eh. Nung isang beses na may mga naka-meeting kami sa Ortigas. Kasi 2 linggo na hindi nawawala yung sipon ubo. So ang ginagawa, 2 Carbacrol, no? 3 times a day. So yun. Yung iba 2 weeks sila magkasakit, ako 2 araw lang. Di ba? Because I'm taking Carbacrol. Any questions pa ho? Guys, are you learning? Are you getting something out of this? Okay po ba? Am I going too fast? Rhinitis palagi, Carbacrol nakaka-control. O, totoo yan. Kaysa mag-cetirizine ka. Problema kasi sa antihistamine, guys, nakakatigas ng atay. Nakakatigas po yan ng atay. Kaya yung mga tao na hindi makatulog pag walang antihistamine, huwag nyo pong sasanayin na nag-antihistamine bago matulog. Pwedeng tumigas ang atay. Mag-Carbacrol ka na lang. Iwas allergies. Alright? Hope this helps. Alright? So, yun po yung first step natin, which is to release. So, pag maganda na po, na-release nyo na lang itong mga toxins, kompleto ka na nung mga good bacteria mo dyan, no? Natanggal mo na yung mga bad elements dyan. The next is to reload. Nutrients, enzymes, and antioxidants. Bilisan ko lang to. So, this is all about spirulina, guys. Ang spirulina is the world's most nutritious multivitamin. No? Spirulina was actually discovered by the Mexicans, mga Aztecs, noong panahon po ng mga Spaniards in the 1500s. And nag-progress na po yan. Na as of now po, worldwide, this has been accepted na po as superfood. Kung hindi po kayo nag-spirulina, nako, huling-huli na po kayo. So make sure after this, mag-spirulina na po kayo. So ang beauty lang po ng spirulina is that tayo po ang nagfa-farm nito. Alam natin kung paano po ginagawa at paano po fina-farm yan. We are one of the 19 sa buong mundo na nire-regulate ng Switzerland. That's a very good, I would say, advantage. Kasi po, ang spirulina po kasi, marami silang breeds. Maraming klase yan. Kasi ginagawa nila, pinagme-meri-meri nila para makagawa sila ng mas mataas na yield. O kunyari sa lugar nila laging mainit. So gusto nila yung kahit sobrang taas ang temperature, no, okay lang. O kaya masyadong malamig. Pag malamig, okay pa rin. So kumbaga, ina-adjust nila yan sa environment nila. Now, the beauty here is bakit sobrang ganda ng spirulina natin, ang ginagamit lamang natin is yung pinaka-original. Dalawa lang po kasi yan. Yung mother strain. Yun yung mga pinag-aasa-asawa nila, yung 2 klase na yon. Alright? Tapos yung mga anak nun, pinag-memory nila yun to create different kinds of spirulina. Now, the beauty here is, yung ating spirulina, ito yung nabubuhay kahit may cover. Usually po kasi, pag pumunta ka ng China, pumunta ka ng Hawaii, walang cover ang kanilang mga farm. Anong difference, sir? Ito problema doon. Pag walang cover, kahit anong lumipad dyan, kahit anong hanginin dyan, kung makakontaminate yung spirulina mo. Ang maganda sa atin, nasa controlled environment siya. Tapos, yung kada pond niyan, hiwa-hiwalay. Hindi siya sama-sama. Para kung makakontaminate man yung isang pond, yung pond lang na yun yung ipa-flush out. Hindi lahat. So, this is actually a technology from Switzerland. It was given to Dr. Sheila because
Siya po ay naging presidente rin po ng spirulina farmers worldwide. During that time po, she was donating 30 tons of spirulina every month. Imagine po, 30 tons of spirulina every month. And spirulina po is actually an algae. It's not an algae, it's actually a bacteria. It's like a hybrid of an animal and a plant. Dahil wala po siyang cell wall, ang bilis po siyang ma-absorb. At dahil po blue-green siya, hindi lang siya green, it absorbs more light compared po dun sa mga green lamang na mga halaman. So, ang ganda po ng kanyang nature is because sa buong nanosay products po natin, ito lang po ang product na hindi finormulate ni Dr. Sheila. Kaya sabi nga ni Doktora, ang formulator nito ay ang Diyos. Kasi He created the spirulina. Di ba? So, pag etong ginamit mo, talagang nakakamangha eh. Bakit? Kasi ganito siya eh. Kapag kulang ka sa calcium, magiging calcium siya. Pag kulang ka sa iron, magiging iron siya. Kulang ka sa beta-carotene, magiging beta-carotene siya. Ganun po siyang klase na supplement. Hindi siya katulad ng mga Centrum. Kung ilan na yung calcium doon, yun na yung calcium doon. Ito po, nag-a-adapt siya sa need ng katawan mo. Imagine that. Mind-blowing. 12 tablets of this, para ka nang kumain ng 500 apples. Para ka nang uminom ng 28 glasses of milk. Para ka nang kumain 2.5 atay ng baka. Ang dami po. 100 nutrients. So if you're not taking this, if your children are not taking this, nako, you're missing a lot. Okay? So, spirulina lang din po natin yung lumalabas lahat ng kulay na yan. That's the beautiful part about our spirulina. Lahat po yan lumalabas. Tinetest po natin pati sa mga iba, hindi po ganyan kaganda. Saka walang binder. Alright? Again po, spirulina. Everybody needs this. So, ito po yung sinasabi kong mother strain. Arthrospira platensis. Yan po yung mother strain. No? Yung pinaka-original. So, wag ka na dun sa mga chipipay, no? Dapat dito ka na sa original na spirulina. Alright? Dito lang yan sa nanocell. Alright? Next is vitamin C. Now, although spirulina is very good, but there's one thing lacking. Kasi pag marami kang beta-carotene, which is marami sa spirulina, wala kang vitamin C. That's why when you take spirulina, dapat may kasamang vitamin C para mas kompleto po siya. Yun lang po yung pinakakulang niya, vitamin C. That's why you need to look for other sources of vitamin C. Now, ang problema dito sa Pilipinas, ang alam nating vitamin C is the ascorbic acid lamang. But in fact, ascorbic acid is not vitamin C. Parang ganito po yan. Nag-order ka sa Wendy's ng salad. Sabi mo dun sa kadate mo, kuha mo nga ako ng salad. Tapos, ang nilagay lang po niya dun sa bowl, di ba sa Wendy's, pupunuin mo siya. Gano'ng kataas na gagawa mo, Sir Rene? Di ba? Pinupuno mo yung sa Wendy's, di ba? Tapos, pagdating sa iyo ng bowl, panay lettuce lang. Di ba? Ano sasabihin mo dun sa nagdala ng salad? Di ba sabi ko salad, bakit lettuce lang nilagay mo? Sinabi ko bang lettuce ang kailangan ko? Sabi ko salad. Pag sinabi mong salad, kumpleto siya. May lettuce, di ba? Meron ka mga croutons, meron kang dressing, may tomato, may cheese, di ba? Iba-ibang klase pang mga gulay nandyan. Sama-sama po yun. Ganun po kasi ang vitamin C. Vitamin C, yes, meron siyang ascorbic acid, but that is just one of the 8 components of vitamin C. No? So that's why, kailangan pag inom ka ng vitamin C, yung natural. Dito ka na sa Equi-C. This is our chewable vitamin C that's even suitable for children. So when you take this, para din po siyang spirulina. No? 200 tablets din po yan. And when you take this po, maasim-asim siya. So kung may mga mahilig sa maasim dyan, try nyo po ito, magugustuhan nyo po ito. Pag nag-drive ako, itong tinitake ko para hindi ako antokin. Especially pag galing ako na Subic. Diba? So yan po yung tinitake ko po. So bakit siya maganda? It's all natural at
talagang concentrated po siya na vitamin C na kailangan ng katawan natin. Now, especially po pa may sakit tayo, you can take more. Because vitamin C po is water soluble. Iniihi nyo po yan. Every day, kailangan magdagdag ka niyan. Alright? So, vitamin C po, only here at NanoCell. Equisi po yan. All natural from Camu Camu. Yan. Yan po yung mga benefits po niya. Alright? And last but not the least, para po sa ating reload step is the Berry Orac. So, tanong, sino po stress dito? May mga stress ba dito? No, lahat sino bang hindi? Yung sabi ng isa. Ang stress po, masasabi mong stress ka na kapag ito yung nararamdaman mo. Pagod ka. Ako si Ma'am April yan, oh. Yan, Ma'am April, para sa iyo to. Lobat ka ba? Stress ka. Hirapan ka ba mag-concentrate? Nako, stress ka na. Sumasakit lagi ulo. Mabilis kang mainis. Hirap kang dumumi. Yung dumi mo parang ganito na lang, galapis na lang. No? Paglabas mo ng CR, laging hindi ka success. So yan po ang senyales na stress ka na. Pero pag hindi mo inaddress yan, meaning wala kang ginawa para ma-relieve yung stress mo. Hindi magpamasahe ka sa asawa mo, hindi mo magawa. No? Hindi ka man lang makapag-coffee minsan, makapag-relax, makapag-me time. Walang ganon. Etong challenge dyan. It can actually turn into more serious problems from cognitive decline, no? Hindi mo na, alam mo yun, yung parang bumabagal ka na, no? Neurodegenerative diseases, yung Alzheimer's, yung parang namamatay na yung brain mo. Kaya ka nakakalimot kasi may part ng brain mo na namamatay. Ganoon yun eh. Yun yung Alzheimer's eh. So yung Alzheimer's, unti-unti, nagto-turn off yung mga brain cells mo to the point na hindi ka na makapag-function. Kaya ka namamatay, nag-off na yung brain, wala na nagbibigay ng signal sa katawan. And that's when the body dies. Kaya nagkakaroon na ng heart attack because of that. Chronic digestive issues. Pag lagi kang constipated, it can lead to colon cancer, can lead to other serious problems. No? And you will look older. So ano mong magandang way para ma-relieve natin yan? So, one is by relieving your body of these free radicals using antioxidants, no? Na available po sa ating Berry Orac Value. Guys, this product, for me and to many of us here in Nanosci and Nanocell, we think that this is actually one of the most parang sabi nga nila parang hidden gems of Nanocell. It's actually the cheapest product in Nanocell. Tama nga ba? Isn't it? Di ba? Ito, di ba? Ito yung pinaka affordable na product. Pero sabi nga ni Sir Allen, yan pa yung pinaka bomba. Talagang grabe yan ang effect niyan sa katawan mo. Bakit mo nasabi, Sir Lem? Tinan mo ingredients. Tinan mo ingredients. Grabe, no? Acai berry, acerola, no? Kamu-kamu, di ba? Grape seed, zabuticaba, lingonberry, mangosteen, noni, astaxanthin. Alam mo yung resveratrol niyan? Saan galing? Japanese knotweed. Yung roots nun, 50% nun, resveratrol. Ang maganda doon, transresveratrol siya. Ano yung sabihin ng transresveratrol? Pag kinain mo siya, automatic, pwede na siyang gamitin agad ng katawan. Ganong kaganda yan. Tapos, yung sweetener niya, tomatin. Galing sa monk fruit. I-research niyo yung monk fruit. Ang problema sa mga Splenda, sa mga, ano mga ba yun, yung aspartame, pag tinake mo yung mga product na yon, no, iniisip kasi ng katawan mo, kumain ka ng matamis, maglalabas siya ng mga hormones para, ng insulin, para anuhin yun yung matamis na yon. Naglalabas ka pa rin ng insulin kahit hindi matamis yung kinakain mo. Ang maganda sa monk fruit, wala siyang ganong klaseng effect. No, kasi may konting sugar, parang
may konting glucose din siya. Lumalabas din naman talaga yung insulin, but hindi ganun kadami yung kailangan niyang ilabas sa monk fruit. So compared dun sa mga iba na mga sweeteners, mas maganda ang monk fruit. That's why yung po yung nilagay natin dito. No? This is very powerful. And actually, kaya po si Dr. Ron Unidad is part of NanoCell dahil nakita po niya itong mga products na to, na ito yung kailangan po natin in order to really help the body. Kasi sabi nga ni Dr. De Villa doon sa video natin, sabi niya, no, ang problema, yung kinakain natin, mas maraming free radicals kaysa sa antioxidant. Dati, baliktad. Maraming antioxidant, tas konti lang yung free radical. Sa panahon ngayon, na-offset na. That's why kailangan mo mag-supplement nito para lang mabawi mo lahat ng mga fried chicken na nakain mo. Lahat ng mga free radicals na nakain mo, itong kailangan natin. So, once you take this, no, ang una mong mararamdaman, marerelax ka. Ma'am April, pag nag-take ka nito, makakahinga ka. Kalmado ka. In some cases, aantukin ka, which is good para makarest ka. Pangalawa, paggising mo, very sharp ang mind. Mas creative ka. Mas makakahanap ka ng solusyon sa mga problema. Oh, sakto pala, nag-law school pala si ma'am. Ito ang kailangan na kailangan nyo. Kasi kailangan, di ba, pag nagbabasa ka ng mga documents, kailangan sharp ka eh. Di ba? Wala kang may-miss out ng mga sections. This will actually increase no yung iyong brain capacity. I would I would say no, very similar to dun sa movie na Limitless. You remember that movie entitled Limitless 2011? Ang artista po doon si Bradley Cooper. Kapag tinitake po niya yung Limitless pill, tumatalino siya. Try niyo pong inumin to for 12 days. For 12 days, try taking this product. Okay? And you will see the effect. No? Especially pag ikaw ay talagang stress na stress, pag tinake mo to, sobrang evident ang effect po niya. Iba po ang brain pag may edad na. Yes, true po yan. And that's why we really need some help. No? That's why we have very ORAC value. Guys, use this product. All right? So 1.2 million antioxidants. 'Di ba? Ganun po karaming laman 'yan. So let's take it. Let me show you a testimonial here. Popost ko pa lang to bukas eh. So ano po kayo? Advanced screening kayo. This is a girl, 5 years old po siya. Si Rafaela ang pangalan. Nag-take po siya March 14. Sorry, I'm back guys. Nawala ulit. Ayan, let me just share it. Ayan, naka-host na pala. Thank you so much. So si Rafaela is 5 years old. March 14, tinake po niya yan. Nung March 18, I think that was March 18, sabi ko mag-testimony sila kasi tuwa yung lola. If you see on the left, no? Kitang-kita mo, no? Kahit yung angle, no? Talagang malaki pa talaga eh. Pero in just 4 days, even yung lola, sabi nga rin, tinanong ko yung bata, sabi ko, anong pagbabago? Sabi nung bata, hindi na po masakit lumunok. Yun yung sabi ng bata. So, the beauty of Berry Orac, it is safe for children. Even my 1-year-old is taking it. Although usually 3 years old and above. Pero gusto kong may advantage yung anak ko eh. Gusto kong mas matalino siya. So I gave her Berry Orac. Hati silang dalawa magkapatid. Isang 2-year-old, isang 4-year-old. So binibigyan ko po sila niyan. Ang effect po sa kanila, ang sarap ng tulog nila. So si Rafaela,
She only takes it once a day. And the family is hoping, no, kasi 4 days pa lang po nung tinetake ilang araw na po ngayon since March 14, 'di ba? So 6 days pa lang po. And hopefully by the end of the month, no, in maybe after a few more weeks, talagang halos mawawala na po 'yan. So kung kayo po ay may problema sa thyroid, may problema po kayo sa hormones, may problema po kayo sa mga tumors, mga ganyan, spirulina po saka ito. Very powerful, no? Yun po yung mga pinakamura na pwede natin paliitin po yung mga namamaga na yan. Okay po ba? Even po sa even sa mga gout, it's just very powerful din po. Pag may mga namamaga-maga, try nyo po iyan. Alright? May mga questions pa ba, guys? Baka masyado akong mabilis. Natutuwa pa ba kayo? Sorry, nawawala yung internet ko. Hindi ko nga rin alam bakit ganun. Magreklamo nga ako sa PLDT. Are you still there? Can you type 5 if you're still listening? Nandiyan pa ba ang aking NanoCell family? Yon, si Sir Rene, si Ma'am Glessy, MJ is here. Oh, hey, MJ! Malapit ko na i-post yung mo, naka-schedule na yung testimony mo. Yes, sir. Thyroid po yung sa bata. Si Ma'am Jennifer. Hello, Ma'am Jennifer. Taga saan po si Ma'am Jennifer? Ngayon ko lang nakita pumasok. Ayan. Si Ma'am Annie is here also. Ma'am Annie, hello. Taga saan po kayo? Ayan. Wow, 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 wow. That's good. Please stay po up to the very end kasi may magandang testimonial sa dulo. Okay? Ayan. Taga Montalban. Taga Rojas naman. Si Ma'am Jennifer. Ayan. Stay with us po because a lot more testimonials are coming. Okay? So now it's time for the renew. Yun, si Sir Aris from Tarlac. Welcome, Sir Aris. Namit ko na po si Sir Aris. Si Sir Aris ba yung naka-shades sa Subic? Ikaw ba yun, sir? Kind of familiar. Okay? So, let's go. Ito pong next ko pag-uusapan kasi is all related to your metabolism. No? Sino po dito ang may problema sa blood sugar? No? Maamoy mo lang yung kanin, parang feeling mo tumataba ka na. May mga ganun ba? Low BAT, polycystic ovary syndrome or PCOS. No? Maybe meron din kayong mga food allergies. Let me just share, no? Bakit po ito nangyayari? Because most people, when they think about diabetes, they just say that it's because of my insulin. Ask ko lang po yung pantanggal ng bara sa puso. Yes, Ma'am Jennifer, we're still going to launch that product. Ang pangalan po niyan is HeartVit. Ang pangalan po niya sa NanoSci, sa ating manufacturing is GlutaHeart. Pero dito po sa NanoCell, it's called HeartVit. Okay? HeartVit po yan. It contains black garlic, CoQ10, nattokinase, and other ingredients. Pero hindi ko muna discuss yan ngayon kasi wala pa dito. Alright? Susunod. Okay, so going back. So when we talk about diabetes, it's really more of insulin problem. But let's go back muna. Ano ba talagang problema? Kasi if you don't go to the root cause, you're just basically going to treat the symptoms. Di ba? Kaya ka ba diabetic kasi kulang ka sa insulin? Kaya kailangan mo lagi mag-inject ng insulin? Yung ba talaga? Yung ba ang dahilan? Now, let's see. Now, in your cell, you have different organelles. Parang sa katawan natin, we have organs. Yung cell, organelle. One of the organelles there is what we call mitochondria. Kada cell, merong mitochondria. Okay? Pwedeng 1,000 to 2,000 mitochondria. Okay? So, lahat po iyan, ang trabaho nila is to actually generate energy. Gumagawa sila ng ATP. ATP is the chemical form of energy. This ATP goes to your pancreas, and in the pancreas, it produces a hormone called insulin. Insulin. Alam ko yan. Di ba yung sa mga diabetics? Yes. Pero ano ang trabaho ng insulin? Ang insulin po ay isang hormone na kung saan dumidikit ang sugar sa kanya, tapos dadalhin niya yung sugar doon sa ating mga
cells. Pag wala po ang insulin, hindi po bubukas ang cell. Sarado ang cell. Madaling salita, para po siyang bouncer, chaperone. Siya po ang tagahatid ng sugar. So, ganun pala. Tagahatid lang pala siya. Pero yun lang trabaho niya? Yes, yun lang po trabaho niya. Kaya may mga kaso, ang dami mong insulin, pero hindi mo naman nagagawang energy yung sugar. Ang tawag doon, insulin resistance. Na kung saan, sobrang daming insulin sa katawan, nalulunod ka na sa insulin, yung leeg mo nangingitim na, no? Because nagiging toxic na yung insulin sa katawan mo, tapos nagkakaroon ka ng parang mga warts, no? Sa mukha mo, sa leeg mo, different parts of your skin, sa kilikili, no? Because this insulin, nagiging growth factor siya. Na kung saan yung skin, akala ng skin, human growth factor, human growth hormone siya, para mag-multiply sila. So nangyayari, yung nagagawa niya na skin cell is not actually legit skin cells. Kaya para siyang warts. Hindi po siya fungal. Galing po yun sa insulin resistance. So yun pala ang problema, Sir Lem. Oo, yun ang problema. Hindi insulin ang problema. Ang problema natin, mitochondria. Kaya nga, pag yung kotse, ayaw mag-start. Nung isang araw, meron dito nagtutulak ng kotse kasi ayaw mag-start ng kotse niya. Bakit? Dahil ba kulang sa gas? Bakit naka-full tank ka? Bisan di pa rin umaandar yung kotse. Bakit? Hindi po yung fuel ang problema. Ang problema mo yung baterya. So yung body natin, kailangan natin palitan ng baterya. Yung mitochondria, kailangan natin palitan. Meron po bang paraan para palitan yan? Guys, listen. Listen. Baka sa buong pamilya nyo right now, ikaw lang may alam nito. Totoo. Baka ikaw lang. Because this information, no, hindi pa to mainstream, hindi to alam ng maraming tao. Ang iniisip pa rin nila, kulang sila sa insulin. Hindi nila alam na yung mitochondria nila ang dahilan kaya sila nagkakasakit. And that is why you need to listen. All right? So when you need this, when you need to fix etong problema na to, anong kailangan mo? We call it berberine. Ang berberine po is actually a compound found in nature that can actually increase the number of your mitochondria. So gumawa po sila ng study wherein yung dalawang group ng daga, yung isang group pinakain nila ng berberine, no? After a period of time, dinisect nila parehas, sinek po nila yung mga atay, sinentrifuge nila, and then binilang po nila gaano karami yung mitochondria nila. Nakita po nila pag kumakain ng berberine, yung mga daga, dumadami ang mitochondria. And because of that, nagawa sila ng study na kung saan binigay po nila yung berberine dun sa mga may type 2 diabetes. At ang resulta, bumaba po yung sugar ng mga may type 2 diabetes. Okay? So importante po talaga, no, na tayo, no, maging informed tayo na may ganito palang klaseng mga supplements. No, at may tanong dito si Ma'am April. Sabi ni Ma'am April, sir, para po ba sa akin, ano po ang first na need ko i-take? Sabi daw po na may fatty liver na din ako, stress din po ako. Nag-gain ako ng 15 kilos sa bago ko na work at medyo nagtaas minsan ang BP ko. Pero gusto ko rin po yung Berry Ora kasi yung brain ko medyo talaga di na katulad dati. Need ko pa po muna mag-detox. Di ko kasi naabot yung discussion po doon. Okay. Ma'am April, you need berberine. Listen to berberine, okay? Kailangan mo ng berberine. But, of course, para mas maging effective yung berberine, you need to go to step 1, no cleanse. No cleanse muna. Tapos, Berry Orac for the brain. But, berberine is your main guy. This is your star. Berberine is your MVP. Because yung sinasabi mo lahat, yan yung liver, BP, 'di ba? Lobat ka, lumalaki ka. Lahat yan kayang i-address ni berberine. Kasi ang berberine po, para po siyang Ozempic. Parehas po sila ng
ng pathway in how they work, ng mechanism. Okay? I-research nyo po yung Ozempic. Berberine po yung natural na Ozempic. Ang problema sa Ozempic, it's a drug, no, para sa mga obese, no, sa mga diabetics, sa mga obese. So nag-i-inject po sila niyan. Ang side effect po niyan, suka ka ng suka, minsan hirap ka matulog, no, may mga aches and pains. Ang maganda po, ang berberine wala siyang ganun. So ang berberine, pwede rin po siya sa pag-lose ng weight, pag-normalize ng ating weight. Kasi pag nag-normalize ang sugar, next pong nawawala dyan is yung mga bad cholesterol wherein mababalanse po niya yung cholesterol. That's why yung fatty liver, because of high sugar, nawawala din po because of berberine. So pag nawala na yung fatty liver mo, bumaba na yung blood sugar mo, nag-normalize na siya, nag-normalize na yung BP nyo, wala na yung high blood, wala na yung bibilis din ang pag-slim down, no? May palabas tayo na isa pang testimony, berberine lang ginagamit niya, walang exercise, naglo-lose weight siya. Bangan niyo po 'yon. Everyday po kasi pinopost natin 'yan eh. So, this product is so good because it's 98% pure. Kahit once a day ka lang, ang laki po ng effect niya. But again, I suggest detox muna, no? While taking berberine, take berry orac, no? Para yung sa mental ma-address, tapos yung sa BP, ito po 'yan. Ma-address din po to, Ma'am April. Hope it helps, no? Yung ating suggestion. But I would really suggest mag-detox po kayo. Now, dun sa mga tao naman na merong PCOS, this will actually normalize, no, yung hormones. One of the signs ng PCOS, nagkakabigote yung mga kababaihan natin. Hirap mag-mens, either sobrang lakas, sobrang konti, daming pimples, no? Lumalaki. These are all symptoms of PCOS. So if you have that, you need to take berberine na. Sir, payat ako. Magbo-berberine pa ba ako? Si Heart Evangelista po, nagte-take ng berberine. She's actually taking it, no, also to help normalize her PCOS, also for her, no, not to gain too much weight. So kung kayo po ay natatakot na baka, sir, baka maging sobrang payat ako, hindi po ganun. Mamaya may mapakita ako mga pictures wherein actually yung mga sobrang payat, medyo nag-gain pa nga sila ng konting weight. So before para sila natutuyot, ngayon they look good. Okay? Abangan nyo po, huwag muna kayong aalis. Okay? Okay? So yan po. Andito ba sila Ma'am Glessy? Yan, sila Ma'am Glessy, mga user yan. Nakita ko rin po, sino po ba yung isa natin na user dito? Yung mga gumagamit na ba dito ng berberine? Just type 5 in the chat box. How is the effect para sa inyo? How's your energy level? No? Sa akin kasi, ang effect sa akin ito, before pagkatapos kong kumain, hindi mo na ako mapakinabangan. But after berberine, even after eating, I have a surge of energy. No? Do we have documents? Merong video. Merong video si Heart. Merong video si Heart Evangelista. Kaya po nauubos ang berberine sa Pilipinas dahil pinromote ni Heart Evangelista yan. I'm using berberine po. Hingal ko nawala sa kasakit sa tuhod. So bakit ganoon, Sir Lem? Pati yung mga sakit sa tuhod nawawala pa nagba-berberine. Marami pong lumalabas yan, yung mga sakit sa mga joints. Kasi po, pag mataas ang sugar, very highly inflammatory. So majority po ng mga inflammations natin sa katawan is because of the high sugar. Pwede mo ba yan pagsabayin or months muna bago ubusin? Actually po, after nyo maka 3 days ng no cleanse, pwede na kayong mag-berberine at berry orac. Tapos tuloy-tuloy nyo lang po every night yung no cleanse. Ang berberine naman, titake mo naman yan lunchtime after lunch. Ang berry orac naman, ititake mo naman siya sa umaga or sa gabi. One user, yung blood pressure nagbumaba. Yes, power na power ang energy kahit puyat. Totoo po yan. Power na power po talagang energy kahit pagpuyat po. Ayan, may video po ako ni Heart. Bro, post mo nga sa page mo yung video ni Heart para makita rin nila.
I-share ko na lang yan. Thank you very much, Sir Philip. So again even si Moira, no, yung PCOS problem ni Moira, ang ginamit po niya was berberine. At galing po ng Nanosai yung product na yun. No? So, maraming salamat, Sir Philip. Guys, okay ba? Ang ganda ba ng product? Saka yung yung potassium, kulang sa potassium, humihina yung heart, berberine din ang sagot. Pag meron ka ring ulcer, nako, berberine din ang sagot. Ilang capsule po per day? Once a day lang po. Kasi 98% pure. 98% pure. So, once a day lang po yan. Now, depende po yan kung kayo po ay may, for example, diabetic na, what we suggest, no? After 3 days of constant monitoring, hindi po agad bumababa yung sugar pa rin, you can take twice up to 3 times a day. So, hanggang ma-achieve po natin yung goal natin na blood sugar. Alright? Pwede ba ako uminom kahit wala akong sakit? Pwede. Ba't mo hintayin magkasakit ka bago uminom? Kumakain ka ng rice, kumakain ka ng pasta, mahilig kang kumain ng mga maratamis na mga drinks. Di ba? So, kailangan nating lahat mag-berberine, lalo sa Pilipinas. Type nyo po, Berberine PH. Yon. Join po kayo doon sa Berberine PH. 2 capsules at night, sir, okay lang ba? I would suggest paghiwalayin mo, sir. Why? So that the absorption is more efficient. So, pag tinake mo kasi siya ng hiwalay, bukod sa mas matagal yung effect niya, alright, mas efficient din yung absorption. So, I would rather take it kung kailan ka heavy kumain. Pwede po ba sa minor? Not really, kasi mga minors kasi, marami pa silang mitochondria. Diba? So, siguro mga 18 years old and above, or maybe even more. Pag medyo parang palapad na sila. But there are some exemptions because we have really obese children nowadays. Meron kaming kausap na parent nga kagabi, yung anak niya is 13 years old. Sinlaki ko, no? Sinlaki ko. Minor with diabetes, better ask your doctor first kasi hindi ko po wala pa ho kasi masyadong studies sa mga wala pa hong studies sa juvenile diabetes in terms of berberine. But I don't see any problem. I don't see any problem. Maybe soon may lalabas na ng mga studies about minors na merong diabetes. I'll get back to you on that. But on my ako personally, I don't see any problem with them taking it. But of course, we cannot recommend it. Okay, I cannot recommend that because wala pa akong mga studies yan. After breakfast at dinner, yes, pwede. No? Especially yan po yung mga meals na malakas kayong kumain talaga. Diyan nyo po siya i-take. Huwag po kayo magti-take na walang laman ng tiyan nyo, especially kung first timer po kayo mag-berberine. Kasi pag first timer kayo, talagang ramdam na ramdam nyo po yan. Ramdam na ramdam nyo talaga yan. Alright? So, make sure after meals. Alright? So, unlike po yung sa mga ibang berberine sa market, kailangan 6 capsules, 8 capsules. Ito kahit isa lang kasi very potent po siya. Yung detox po before meals po ba? No, we suggest po you can take that po after meals. No, maybe after, before going to sleep. Pwede po yan. O kaya you can use that as like your morning tea, mga alas 10, or afternoon tea, mga bandang alas 3. Pwedeng ganun po. No? Kung gusto nyo 3 times a day mag-detox. How about lactating mom? Wala pa po tayong studies na ginawa with lactating mothers, so hindi pa po tayo pwede mag-recommend yan. After na lang po. No? Even sa mga buntis. Pero after nyo pong mag-give birth, as hindi na po kayo nagbe-breastfeed, pwede na po silang mag-berberine. Okay? My wife is taking it now. No, yung berberine. Ang ganda ng effect sa kanya. No? So, it increases her energy. Alright? So, plus, masarap kasi tayong kumain minsan eh. Di ba? So, make sure na meron tayo kahit papano, no? Something that would help the body to remove all of those excess sugar. Alright?
So here's one testimony. His name is Vincent. Si Vincent po kasi may namamaga po sa kanyang labi, no? Na-infect na po ng todo, sobrang laki na po niya, hindi na po siya makakain ng maayos. So nag-take po siya October 13. This was October 11. Noong October 13, mas malaki pa ho yan. Talagang mas lumobo pa siya. Hindi lang nila na-picturean. But October 13, pag-take po niya, after 8 hours, lumabas po lahat ng mga